Kasama si former Senator Antonio Trillanes IV. Sen, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Radyo Man Lourdes, good afternoon. Magandang hapon po sa inyo, Miss Lourdes, at sa ating mga listeners. Sa mga kababayan ho natin, kayo po'y muling naghain. Para malinaw lang, Senator, naghain kayo ng panibagong cyber libel case ngayon. Ito po'y iba nung last na nakausap po namin kayo? Ito po ay, nung una, ang final ko po ay perjury laban sa kanila. Tapos kay Baligod, kay Mike Defensor at iba pa, cyber libel. Ngayon, lahat ng appearances nitong 18 ex-soldiers ay finailan po natin ngayon ng cyber libel. So, 4 na appearances nila, kasama yung una nilang press con. So, 4 na counts ng cyber libel ang i-final ko sa kanila. Ito po yung sa 18 o 18 dating Marines lamang po? Yes, tapos kasama na rin doon sa yung mga host ng SMNI, no? Itong si Banat Bay. So, yan, sa bawat appearance sila, kung kailan sila maglalabas at magpe-press con at mamimension nila yung pangalan ko at may sasabihin sila na kasinungalingan, sasampahan ko po sila ng kaso. Okay. Ito po yung may kaugnayan pa rin sa mga naunang nabanggit ho nila na kayo raw po ay nabigyan ng pera, ito yung may konektado sa International Criminal Court, yung dolyar na pera. Ito po ba yun, Senator? Yes, pero paulit-ulit kasi nilang sinasabi sa iba't ibang forum. Ang sabi ng mga abogado ko, bawat isang appearance nila ay isang kaso. Kaya yun po ang ginagawa natin ngayon. So habang hindi sila tumitigil, kalat ng mga kasinungalingan, hindi rin ako titigil mag-file ng kaso sa kanila. Paglilinaw lang, Ganun Senator, po. no? Pati si Attorney Baligod ba na isama or kasama? Hindi. Kasi isang beses lang po lumabas si Baligod. So yun ang naging kaso ko sa kanya noong una. Ngayon, ang lumabas po ay itong si Banat Bay at ibang host ng SMNI. Kaya kasama sila dito. May isang count sila na kaso. Sa mga kababayan ho natin nakikinig, Senator Trillanes, bakit ho nauwi na sa paghahain niyo po ng sunod-sunod na kaso etong ibinalik niyo dito po sa 18 Marines at ilang pang mga individual? Kasi po, pagkahayaan lang natin yan, di ang mananaig po, ang impression ay parang totoo yun. Kasi kung hindi totoo, dapat kinasuhan ko sila. So, yan lang po yan. Kasi pagka hinahayaan siya, tuloy-tuloy lang ho magkakalat ng kasinungalingan yan. Hindi ho pa pwedeng ganon. Kailangan, ito nga, may pagkakataon sila, panindigan nila yung mga aligasyon nila dito sa korte. Ititignan natin kung hanggang saan sila abot. Kasi alam nyo, Miss Lourdes, Opo. alam nila kung bakit sila lumabas. Alam nila na na merong kapalit itong paglabas nila. Biruin nyo, sinasabi nila, ilang taon sila, 3 taon, mahigit, na kung ano-ano yung ginagawa nila. Tapos, sa lahat ng araw, ngayon lang sila lalabas. Bakit? Tapos ang timing pa, kasagsagan pa yun nung confirmation of charges hearing sa ICC. Di ba? Last year na pinag-uusapan yung mga mali-maleta na yan. Ni Ugong ni Chismis, walang lumabas tungkol sa akin o sa ICC. Okay, so diba, hindi naman sila lumabas. So Opo. dapat doon sila lumabas nung panahon na yun. Senator, bakit ho sa dinami-dami na mga pwedeng banggitin ay kayo ho ang pinuntirya at iba pa? At malimit yung pangalan yung pinupuntirya? Yun po, kasi alam nila na nagiging central figure ako dito sa ICC. So kaya kailangan nilang gumawa ng intriga. Yun po yun, kasi yung timing nga Di ba? Imagine niyo, wala naman akong connection dyan, wala naman ako sa gobyerno. So anong connection ko dyan? Ang connection ko dyan is yun sa ICC. Ngayon, merong isa o dalawa dun sa 18 na dating nagbantay dun sa ICC. Pero kung pagbabantay lang naman dun sa ICC nung dumating dito ang kanilang participation, wala namang krimen doon, wala namang problema doon. Pero kailangan nilang singitan ng
nagbigay ng $2 million para daw dun sa ICC. Ibang usapan yan. 'Di ba? Kung ang sinabi lang nila ay nag-escort sila sa ICC, hindi ko sila kakasuhan kasi even assuming totoo yun, wala namang krimen doon. Di ba? Sabi ko nga, dapat nga maging proud sila, naging parte sila ng pagbibigay ng hustisya doon sa mga libo-libong nangamatay na EJK victims. Pero baliktad ang the way they are presenting it is as if krimen yung pagbabantay sa ICC. Hindi po yun. Mali po yun. Senator, sa tingin niyo ho ba, yung mga na-file at ipa-file niyo pang mga kaso ay matatakot yung 18 Marines or ilan sa kanila magsasalita? Ano yung katotohanan para ho sa inyo? Magsalita sila hindi. Nagawa na nila yung krimen So, pananagutan nila ito. Ngayon, kung sila ay aamin at sasabihin nila kung ano talaga yung naging motivation sa kanila, sino yung nagdikta sa kanila, magkano binigay sa kanila, baka magbago pa isip ko. Pero anything short of that, haharapin nila ito. Kung sila po yaamin at babanggitin po nila kung may nagbabayad sa kanila or nasa likod nila, pwedeng bawiin niyo po yung kaso? Kung ganun po at ipepresenta nila yon, sasabihin nila sa publiko, ako naman hindi naman ako mamemersonal sa kanila ng ganito. Importante, lumabas yung katotohanan. Pagka inamin nila yan, lalabas na talagang wala namang katotohanan doon sa sinabi nila kung hindi sila ay nadiktahan lang. Dahil mahigpit ang kanilang pangangailangan dahil wala silang kabuhayan. Senator, kung yun ang katotohanan na lalabas, sa akin, maaari magbago isip ko at i-atras ko yung mga kaso na yan. Meron po bang kaakibat na halaga ito, Senator? Like for example, sa paninira nyo sa aking pangalan, magbabayad kayo ng 100 million, something like that? Wala po. Walang civil suit component yung aking i-file ng kaso. Criminal case po itong i-file ko sa kanila. Okay. Sen, alam nyo, napakalawak ko ng inyong network, no? Ito yung mga dating sundalo tulad nyo. Hanggang ngayon ho ba, wala ho kayo nakukuhang information kung sino sila, bakit lumabas? Or wala pa ho bang tumatalikod dito na magsasabing, nabayaran lang ako, mga ganon? Ito po. Bigyan ko kayo ng lead. Meron na po sila mga dating kasamahan na naalukan din pero hindi sumama. So sila ang nagbibigay ng impormasyon kung sino ang nag-alok, magkano yung inalok, at kung ano yung mga kailangan nilang sabihin kapalit nung inalok. So yun pong 5 na yon ay nagbibigay na ng statement. Tapos dito sa 18, meron ng nagdadalawang isip. So basta ang sa akin dito, magsabi kayo ng totoo, edi mawawala itong problema na nadulot dito sa pagpagamit nila dun sa mga political handlers nila. Yung 5 po na itong sinasabi nyo, hindi po ito kasama sa 18? Hindi kasama sa 18. Pero naalokan din, pero naisip nila, hindi naman totoo yung sasabihin, hindi sila sumama. Nino po? Naalukan po nino at magkano po? Darating po yan. Pag lumabas yung buong picture, kasi ongoing pa Opo. Antayin na natin. So, malapit na po yan. Ganun mauuwi yan. Yung 18 po, sabi niyo may nagdadalawang isip na ilan po sa 18 lahat sila? Hindi ko po masasabi ngayon. Pero pagka ang samahan naman ay pera-pera lang, mabilis maggumuho yan. Mag-uunahan po yan to save themselves. Again po, Senator, sa tingin niyo po, sino po yung responsable dito? Nasa likod? Alam na po namin, nasa kampo ng mga Duterte ang nagpa-finance nito at nag-organisa. So ang layunin nila, madungisan yung ICC investigation para sabihin nila, pera-pera lang yung gumana doon sa ICC, hindi totoo yun. Kaso alam po natin lahat alam ng mga Pilipinong mulat, na totoo yung nangyari nung mga patayan nun. Di ba, pinagmamalaki pa nila yon Pinagmamalaki mismo ni Duterte yon at ng mga supporters niya.
Kaya hindi nila mapagkakaila yun. Pangalawang layunin nila ay para ma-preempt itong sa impeachment, magkagulo-gulo. Tapos pangatlo, yun na nga, mapatalsik nila ang Marcos administration. Akala kasi nila, nung lumabas yung 18 na yan, dediretso yan o tutungo sa pagpatalsik ni President Marcos. Nasa ganon, makabalik sa pwesto yung mga Duterte at maproteksyonan nila yung sarili nila at mabueltahan naman nila itong mga ngayon ay nagpapanagot sa kanila. Yun lang po yan. Ganun lang kasimple. Sen, sa inyo pong network mga dating kasama, totoo ba na may mga gustong mag-coup? Wala pong sa mga active, pilit nilang nililigawan, pero wala tapat sa sa kanilang mandato, yung mga active officers and enlisted men. Kasi ngayon naman ay naaasikaso na yung mga pangangailangan ng mga sundalo, tumaas na yung sweldo, naging moderno na yung mga equipment. Kaya yung internal causes para mag-coup o mag-military intervention ay nawala na. So ngayon itong mga nangyayari sa gobyerno, sa political side, hindi nila pinangihimasukan. So, yan po yan. Sen, maraming sila sa Constitution at sa Commander-in-Chief. Sen, maraming salamat po sa inyo. Good luck. Mabuhay po kayo. Thank you. Mabuhay, Miss Lourdes. DZXL